Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako po si Minang. Ibabahagi ko lang ang aming karanasan ng aking pinsan sa aswang kasama ang kapatid nitong si Ana na talaga namang mahirap kalimutan. Itong pinsan ko na ito, Sir Alex, na itago na lang natin sa pangalang Joy Joy, matalik ko po siyang kaibigan. Sa aming lugar maging sa paaralan, kami po yung laging magkasama. Nagkahiwalay lamang kami noong nagkaasawa na siya sapagkat doon sila nanirahan sa lugar ng mister niya sa Zamboanga. Noong minsang nakabisita sila sa lugar na aming kinagisnan, Sir Alex, masaya nitong ibinalita sa amin na siya'y nagdadalang tao na sa una nilang anak. Walang mapagsisidlan ng tuwa ang kanyang mga magulang buhat ng magkakaapo na ang mga ito. Inaya niya ako, sir, na magpunta o bumisita minsan sa lugar ng mister niya kung saan sila nakatira. Dahil aniya maganda raw doon, tahimik ang baryo dahil malayo sa pamayanan. Kung minsan nakakaburyong lang din daw dahil wala silang kuryente. Yung gamit nilang tanglaw, gasera at Petromax lang. Meron naman po siyang kaibigan, kaso malayo ang bahay nito kaya minsan lang din nakapagchismisan. Tuwing nasa trabaho ang sawa, ang kasama niya ay ang kapatid ng mister na babae rin. At yun na nga po, bago sila bumalik sa Zamboanga noon sa lugar ng kanyang mister, ay nag-iwan si Joy ng address para kung mangyaring magpunta raw kami hindi na mahihirapan. Itanong lang daw ang apelyido ng kanyang mister sa paradahan ng tricycle, panigurado ihahatid kami ng driver sa mismong bahay nila. Paano ba naman kasi, sir, mahilig sa manok ang asawa niya kaya naman kilala ito ng mga tao sa kanilang lugar. At eto na nga po. Makalipas ang 2 buwan noon, kung hindi ako nagkakamali, nangyari ito 1 linggo bago magkwaresma. Sinamahan ko ang bunsong kapatid ni Joy na babae kasi nais nitong bumisita rin sa kanyang ate. Gustong gusto ko rin kasi nga para makapunta rin o makabisita sa lugar ng aking kaibigan. At eto na nga po, nanibago kami, Sir Alex, dahil mukhang taliwas sa kwento ni Joy yung lugar na tinitirhan nila. Paano kasi literal na napakalayo sa Kabiasnan, paanan na ng bundok at wala masyadong malapit na kapitbahay. May mga kabahayan naman malapit sa basketball court. Kaso sa tansya ko nasa mga 300 meters o mahigit ang layo nun. Yung bahay naman po nila Joy Joy, sir, ay maliit lang na may silong. Nipa ang bubong, kalakat ang dingding, kawayan naman ang sahig. Basta yung tipong nakikita po natin sa mga probinsya. So ayun na nga po, nasopresa yung aking kaibigan sa aming pagdating. Hindi nito inasahan na bibisitahin namin siya sa kanilang tinitirhan kasama ang kapatid niya. Yung mister naman po ay ganun din ang reaksyon. Natuwa rin kasi nga nandoon kami. Kahit papano may makakwentuhan na ang aking pinsan. Birong sabi ko pa, hindi naman pala tahimik kasi maraming manok na panabong na sigitilaok. Kagad na nagkatay ng manok ang mister ni Joy Joy para sa aming hapunan. Kinagabihan nun, Sir Alex, talaga namang ang tahimik ng baryo na yon. Wala kang ibang maririnig kundi mga ingay ng kulisap sa paligid. Madako na tayo sa pinakabuod ng kwento. Makalipas ang 2 araw na pananatili roon, kinagabihan ng araw na yon, 3 lang kami ni Joy at kapatid niya ang naghapunan dahil nagpunta sa bayan ang mister niya ng tanghali. Panigurado, sabi ng aking pinsan, dumaan na naman sa sabungan. Maya-maya, sir, ay may nagtawag sa pangalan ni Joy Joy sa labas ng bahay. Kaboses ng mister, kaya lang napakahina ng pagkatawag. 1 beses lang din tapos hindi na nasundan. Hindi kami sumagot kasi nga mahina lang siya. Sa halip ang ginawa namin, tumungaw sa bintana na wala rin naman po kaming nakita dahil napakadilim sa labas. Medyo kinakabahan kami nun, sir, kasi wala ang mister ni Joy Joy. Ngunit ilang sandali pa, dumating naman po ito. Tanong ni Joy Joy, "Kanina ka pa ba, Pang?" "Bago lang." "Sigurado ka?" "Oo, bakit?"
Sino yung nagtawag kanina dyan sa bungad ng gate natin na kawayan? Ha? Hindi nga ako yun kasi kakarating ko lang. Kung hindi ikaw sino yun? Ay nako, ayan ka na naman mahal. Guni-guni mo lang yan. So ayun na nga po, binaliwala na lang namin yon. Natutulog na kami noon sa iisang kwarto lahat buhat ng isa lang yung kwarto ng bahay nila pero medyo malaki naman. Pagpatak ng hating gabi Sir Alex, naramdaman kong parang umuga ng konti yung kwarto namin. Maya-maya ay nagising kami ng kapatid ni Joy Joy kasi naririnig namin na parang may kumakaluskos sa bubong. Yung aso naman nila sa silong although hindi tumatahol, ngunit takbo ito ng takbo na akala mo may sinusundan. So ako noon ay nakahiga lang at nakiramdam sa mga ingay sa labas. Makaraan ng ilang minuto, hindi kami nakagalaw ni Ana. Ang dahilan Sir Alex, yung bubong nila, hinahalukay na talaga ng kung ano sa ibabaw. Ilang sandali pa, nabutas talaga ito ng tuluyan at may parang mga buhok na gumagalaw Sir Alex. Kasunod nun, may kung anong bagay na dahan-dahan na bumababa. Parang telang itim lang Sir Alex basta hindi namin maklaro kung ano ito at bumababa siya papunta sa higaan ng buntis. Sa puntong yon kahit na nangangatal na sa takot, bumangon talaga ako Sir Alex pati na yung kapatid ng aking pinsan at talaga namang napasigaw ako ng kataganghoy sa bagay na yun na dahan-dahang bumababa pagkatapos ay ginising ang mag-asawang mahimbing na ang pagkakatulog. Pagkasigaw ko sa maniwala kayo o hindi, parang hinila bigla yung kung anong bagay na dahan-dahang bumababa. Pagkatapos ay narinig namin na may lumipad palayo. Mukhang malaking nilalang buhat ng malakas ang narinig naming pagaspas. Doon pa lamang tahol ng tahol ang aso at talaga namang may hinabol ito hanggang sa dulo. Yung bubong naman po sir ng bahay nila Joy Joy ng ilawan ng mister niya, nagkaroon talaga ng butas na kasya ang kamay ng tao. Malaki kung tutuusin. Nang dahil doon ay kaagad na lumabas ang lalaki na may dalang tari ng manok at hinamon na magpakita ang aswang kaso hindi ito nagpakita o kahit magparamdaman lang. At pagkukwento pa ng aking pinsan, yun daw ang unang beses na mangyari sa kanila na binutas talaga ng aswang ang bubong nila. Ganun pa man, pasalamat na lang talaga Sir Alex buhat ng nagising kami ni Ana sapagkat ang pakay ng aswang na yun ay walang iba kundi ang buntis na malapit na ang kabuwanan. Na kung hindi siguro kami nagising ay baka nakuha na nito ang bata sa tiyan. Nang dahil sa pangyayari, kaagad na pinalitan ng yero ang bubong nilang nipa at naglagay ng mga pangontra sa palibot ng kanilang bahay. Nagsabit din ng mga langis at kung ano-ano pa na pangtaboy umano sa mga masasamang nilalang. Matapos nun kahit papano, naging maayos naman po ang lahat. Nakapanganak naman po ang aking pinsan nang walang problema sa kanilang panganay. At yun na po sir ang maikling kwento namin sa aswang. Hanggang sa muli, Minang ng Mindanao. Good day Sir Alex. Ako po uli si Ariel at ibabahagi ko naman ang maikling karanasan ng aking tiyuhin sa aswang at tawagin na lang po natin siya sa pangalang Iyo Mayong. Nasa mga edad 20 siya nang mangyari ito. Itong tiyuhin ko na ito Sir Alex ay kilala sa baryo sa dati nilang tinitirhan na palikero. Ang tunay niya pong palayaw ay Mayong. Ngunit binansagan siyang kuridas sa kadahilan ng halos lahat ng kadalagahang magaganda sa kanilang lugar ay hindi nakaligtas sa bangis ng kagwapuhan nito at lahat daw ng mga dilag sir ay kanyang naging nobya. At kung hindi nyo na itatanong kung hindi ako nagkakamali,
Ang salitang kuridas ay wikang Ilonggo na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ubos. Kumbaga, inubos niya lahat ng magaganda. Gwapo, matipuno ang katawan. Mala artista ang aking tiyuhin kaya naman lapitin din po talaga ng mga kadalagahan noong kapanahunan nila. Kahit pagsasaka ang hanap buhay, meron talaga siyang nilalaang oras Sir Alex para sa sarili o sa pagpaporma-porma kasi nga binata. Pagkalabas ng bahay, pagkukwento nito, akala mo dinilaan ng kalabaw ang buhok kasi sobrang kintab daw nito dahil ginamitan ng pamada ng kanyang lolo. Idagdag mo pang marunong maggitara kung kaya marami rin talaga ang nagkakagusto sa kanya. Kahit saang lugar daw siya magpunta, nagkakaroon daw talaga ng kasintahan. So eto na nga po. May nobya si Tiyo noon na taga Karatig Sitio. Itago na lang natin ang pangalan na si Zoraida. Medyo matagal na sila ng babaeng ito Sir Alex, kulang na lang ay magsama sa iisang bubong. Isang araw, may isang pamilya sir na bagong salta sa kanilang baryo. Sa kabilang purok nakatira kung saan papasok ito at walang mga kapitbahay, mag-asawa at mayroong 3 anak. Ang panganay ay dalaga na kalaunay niligawan ng aking tiyuhin. Kasi nga maganda ang babae na yon Sir Alex. Kahit malayo ang bahay nito mula sa kinatiyo, ay talaga namang pinupuntahan nila ng kanyang kaibigan para manligaw. Hanggang sa katagalan nun ay nagawa niya po itong mapasagot. So ang nangyari Sir Alex, 2 ang naging kasintahan ng aking tiyuhin. Itago na lang natin ang pangalan ng babae bilang si Jingjing. Masaya si Tiyo kasi may bago na namang nobya ngunit ang hindi niya alam. Nagmula sa pamilyang aswang ang pamilya nila Jingjing at katunayan ay aswang ang lola nito. Sa umpisa ay ayos naman nung hindi pa nabuking pero nang matunugan ni Zoraida na merong babaeng bago itong si Tiyo Mayong, medyo warsyak ang babae na yun Sir Alex kung kaya isang hapon sumugod si Zoraida kasama ang kaibigan sa bahay nila Jingjing. Nagkagulo sila roon. Nagsigawan hanggang humantong sa sabunutan pero buti na lang at naawat naman. Matapos nun ay nagkaayos din at nagkapatawaran sa kadahilanang hindi rin naman alam ni Jingjing na merong kasintahan si Tiyo Mayong na iba. So ang ending Sir Alex, nakipaghiwala yung 2 babae sa aking tiyuhin. Kahit anong ginawa ni Tiyo para makipagbalikan kay Zoraida ay hindi na umubra bunsod ng buo na ang desisyon ng babae na umayaw na talaga. Ang ginawa naman ni Tiyo, nagpunta sa bahay nila Jingjing upang makipagbalikan din sana rito kaso pagdating doon, pinauwi siya ng nanay ng babae at hindi na rin kinakausap. At dahil paayaw-ayaw pang umalis nitong lalaki, binantaan ito ng lola ng babae. Ang sabi nito, "Ikaw na pala Kero, nagdala ka ng kaguluhan sa buhay ng apo ko at dito sa amin. Tumigil ka, malis ka. Umalis nga kami sa dati naming lugar na tinitirhan dahil magulo. Pati rin pala rito, ikaw ang pasimuno. Kung ako sa'yo dong umuwi ka na at wag nang bumalik ha. Dahil pag ginawa mo yan, ewan ko na lang, magsisisi ka talaga." "Bahala na lola, basta babalik pa rin ako." "Baka gusto mo maligo ng arinolang may laman. Umuwi ka na." Galit na wika ng lola ni Jingjing na pagkakalarawan pa ng aking tiyuhin na nakakapangilabot daw kung tumitig. Parang maitim daw ang buong mata Sir Alex na kung nakakamatay lang ang pagtitig ay kanina pa siyang bumulagta. "Huwag naman po lola, babalik pa po ako." "Subukan mo at nang makita mo, lumayas ka." "Sige po lola." Makalipas ang ilang araw noon Sir Alex kung kailan tingin ni Tiyo ay nahimasmasan na ang mga tao. Minsan 8:00 pasado ng gabi, bumalik siya sa bahay nila Jingjing. Nagpasama sa isang kaibigan, may dalang gitara at parehong nakainom ang 2 para may lakas loob kapag makaharap ang lola nitong masungit. Ang hirap talaga ng daan dito tol no, masukal pa. Oo nga eh.
Buti natitiis mong magpunta rito na mag-isa. Hindi ka ba natatakot? Ay hindi naman, at saka minsan lang naman ako magpunta rito ng gabi. Madalas hapon na. Ang nakakatakot tol yung mahuli ka ng mga kanubiyahan mo na marami silang pinagsabay-sabay mo. Tulad ng nangyari sa akin, kaya eto tuloy, wala. Yaan mo tol, babalik yan sa'yo. Sa gwapo mong yan hahabulin ka ng mga yun. Katawa-tawa pa ang dalawa habang nagkukwentuhan. Pagdating sa bahay ng dalaga ay hindi sila pinagbuksan ng bintana, hindi rin hinarap ng babae sa halip. Pinatayan pa ng ilaw na lampara pagkatapos ay sinigawan ng lola ng dalaga. Mga kahayupan, ang iingay nyo. Umalis kayo, distorbo. Natahimik ang dalawa mula sa pagkakanta at pagkatapos ay nagdesisyong umuwi na sa kadahilan ng may naramdaman silang kakaiba, Sir Alex. Tol, bakit ganun ang tinig ng lola ni Jingjing? Hindi ko rin alam tol. Nakakatakot no. Tara, uwi na lang. Tara, dali. Lakad takbo na ang ginawa ng dalawa, Sir Alex. Sa kadahilan ng yung boses daw ng lola ng babae ay tila naging boses lalaki. Basta, nag-iba raw ang tono nito. Kaya nagmamadali na ang magkaibigan dahil naghinala sila na aswang ang lola ng babae. Hanggang di nagtagal, naririnig nila ang isang nilalang mula sa likuran na parang sumusunod sa kanila. Maliwanag ang buwan nung time na yon pero wala silang makita buhat ng napakadilim sa bahaging yon dahil maraming mga puno sa paligid o sa gilid ng dinadaanan. Subalit dinig talaga nila ang tinig at ingay na parang nagmumula sa isang nilalang na hindi nila matukoy kung ano. Ngunit kung pagbabasehan sa tunog, aswang daw talaga ang bumubuntot sa kanila, Sir Alex. Nang dahil doon ay tumakbo na ang dalawa hanggang makarating sa kalsada kung saan wala na masyadong mga punong nagsisilakihan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpakita sa kanila, Sir Alex, ang isang aswang na pagkakalarawan pa ni Tio Mayong. Kahalintulad sa unggoy ang figura pero mayroong mapupulang mata at napakahaba ng buntot. Kaya sa puntong yon walang kung ano-ano. Bumaripas na ng takbo ang dalawa papunta sa isang bahay doon tabi ng kalsada na kahit hindi nila kilala ay talagang pumasok sila sa bakuran nito. Nakagat pa nga ng aso ang kasama niya dahil dire-diretso sila, sir, sa may bungad ng pintuan ng bahay kung saan nakatali ang hayop. Muntik pang mataga ng may-ari kasi halos wasakin daw ng dalawa ang pintuan. Nang dahil sa pangyayari, bukod sa iniwan ng mga babae, naputol ang gitara ni Tio. Simula nun ay parang nadala ito kasi hindi sila makapaniwalang hindi babae ang humabol kina Tio kundi isang aswang. Umiiral at talagang nakakatakot ang hitsura. Hanggang sa umugong ang balita sa baryo na yung pamilya nila Jingjing na noon ay umalis na sa lugar, ay nagmula umano sa pamilyang aswang at yung lola nito ay isa umanong wakwak na nananakot sa mga madidilim na bahagi ng baryo na yon. Kaya pala sabi ni Tio Mayong nag-iba ang boses nito pati na yung mga matanong na galit ay dahil isa pala itong aswang. Paniwala nila, ang lola ni Jingjing ang humabol at nanakot sa kanila sa daan. Ganun pa man, pasalamat pa rin ang magkaibigan buhat ng ganun lang ang inabot nila. Hindi na paano at hindi nadali ng aswang. Aliwas sa sinasabi ng dalawa na hahabulin daw si Tio ng mga kababaihan na dati niyang mga kasintahan. Dahil ang nangyari, wakwak ang humabol sa dalawa. Pero buti na lang talaga at hindi naman po sila napaano. Naging leksyon ang karanasang yon ng aking tiyuhin, Sir Alex, kaya simula nun, tuminutino ito kahit papaano. Hindi na pinagsabay-sabay ang kababaihan kundi isa-isa na lang. Kung minsan nga naman, ang karma ay mabilisan. Yung akala mong hahabulin ka ng kadalagahan dahil sa taglay na iyong kagwapuhan. Kung minsan ito ay kabaliktaran.
Bilang gante sa kapalikerot kahibangan ng aking tiyuhin, hindi dalaga ang humabol kundi isa na palang nilalang na kung tawagin ay aswang. At yun na po sir ang kwento ng aking tiyo Mayong. Hanggang sa muli, Ariel ng Davao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga igan. Binabati ko unang-una si Elsie Diacosta 37 months member na, Hera Karaikle na 10 months, kay Mike na 21 months member na, Lavi Del Rey 35, kay Ashley Sanchez 9 months, kay Esmeralda Joe Cares na 2 months member na, Conrado Barcenas 3 months, kay Story Hikes of Totski 25 months, kay Rose Kim 6 months, kay Jamela V. Luzano 7, kay Jeffrey Bunyad na 14 months na, Jonizel Alviola 16, kay Jim Samilia 20 months member na, Maricar M 14, kay Luis Almido na 15 months member na, Christine Ozon 39 months, last but not the least kay Madam Darlene Kabatuan na 41 months member na, no? Ayun, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating munting programa mga kaibigan. Mula noon hanggang ngayon ay nariyan pa rin po kayo, no? Patuloy na sumusuporta sa atin, kaya taus-puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. At syempre sa mga commentators natin, last update na gustong magpasigaw, no? Isang mabilisang shoutout lamang po ito mga igan. Binabati ko unang-una Mary Jane Monteclaro. Hello Sir Alex, pa-shoutout naman diyan. God bless sa lahat. No skipping ads as usual. Maraming salamat Mary Jane Monteclaro. Malaking bagay po or malaking tulong yung no skipping ads kasi nakakadagdag pa rin po yun ng revenue, no? Kay Christy Harm ng Germany, hi to all viewers, listeners sa Imua Sir Pogi, pa-shoutout. Kay Reyna Grandia, Jap Santos, Sarah Brightman, Christine Olzon, Katul Butakal, Ate Rose Ulalia, og kay Dayot, og Toto, Amping Mutanan, God bless us all. Ayan, no? Kay Arlene Cools Besa, as usual lang tayo boss, walang iskipan ng ads kahit nasa 20 minutes more stories upload pa boss. And maraming salamat ma'am ha. Imagine 20 minutes na ads hindi siya nag-skip, kaya thank you very much Arlene Cools Besa. Last but not the least kay German Marasigan, isa na naman mabait na aswang. Isa na namang mabait na aswang daw. No skipping ads noong araw po, ang pagkakaalam ko sa aswang ay basta sakit lang na gumagala lang sa gabi. So ayan, no. Ganyan din siguro hanggang ngayon, no, pero meron sigurong aswang na kumakain talaga ng mga laman at sumisip-sip ng dugo. So ayan po, sa mga gustong magpa-shoutout, huwag kalimutan mag-reply lang po sa ating pinaka-latest na video na ina-upload sa pin post. Ayan. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.